Hello everyone! Magandang buhay po sa lahat. Welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo about solving money problem that involves simple interest. So ano nga po ba ang simple interest at paano po ba ito isinosolve? Yan po yung papaliwanag ko sa inyo step by step. Bago ako magbigay ng example ay i-define mo muna natin yung different terms about simple interest. So una po ay interest, the amount earned from investing or borrowing money. So ano po ang ibig sabihin ng interest? Yun po yung kita ng pera kapag ikaw po ay nag-invest sa bangko. Or pwede pong yun po yung kita din ng pera kapag ikaw po ay nanghiram ng pera sa bangko o sa ibang tao. Okay? So yun po yung interest. Another one ay interest rate. Ito po yung percent of interest. So yun po yung percentage pag sinabi nating interest rate. And another one ay principal. Principal is the amount of money invested or borrowed. So yung principal po, ito po yung kabuuang pera na ininvest mo or ibinangko mo or ipinahiram mo o kaya ito naman po yung pinahiram mong pera or hiniram mong pera sa ibang tao. Ang tawag po doon ay principal at yung last term na kailangan natin ay time. So yung time po, ito po yung length of time the money was invested. Okay? Or the length of time the borrowed money will be paid in years. So karaniwan po, ang time po ay sinusukat using years. So yung apat na terminology na ito po yung kailangan natin in calculating simple interest. Okay, so ipipresent ko po in a form of table yung different terms here, yung apat na terms dito using table. Ito po, sa table po natin, we have principal, rate, time, and interest. Okay, so again, yung principal, ito po yung perang ipapahiram mo. For example, ang pera pong ipapahiram mo ay 100 pesos. At ang rate or interest rate, ito po ay in a form of percentage, 8%, ano po yung PA per annum. Okay? So, pwede pong 8%, pwede pong 5%. So, yan po yung rate. At yung time, ito po ay sinusukat, again, using years. Okay? So, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years. Okay? And interest, ito na po yung kita ng pera na ini-invest mo or hihiramin mo. So yung pagkuha po ng interest or pag-calculate ng interest ay imo-multiply po natin itong tatlong ito. Kaya tignan po natin. So yung principal niya for example ay 100, ang rate niya ay 8% at ang time po ay 1 year. Pag i-multiply po natin 100 times 8% times 1, that is equal to 8 pesos. Okay, so 8 pesos po ang interest kapag ang principal po ay 100. And for example, the same po yung principal, the same yung rate, pero yung time ay iniba-iba ko po 1 year, 2 years, 3 years, and 4 years. So siyempre, yung interest ay iba-iba din. So habang tumatagal na hiniram mo yung pera o nagpahiram ka ng pera, ay dumadami din o nadadagdagan din po yung kanyang interest. Okay, so ano po yung formula? Again, ang formula ay interest is equal to principal times rate times time. So ito po yon. Interest is equal to principal times rate times time. Using the different terminology, principal, rate, time, and interest, ay makakaabuo po tayo ng 4 formulas. Apat po yung terms dito, kaya apat po yung pwedeng magawang formula. So yung main formula po natin ay interest or simple interest is equal to PRT. So principal, rate times the time. Ito po yon. So pag sinolve natin yung interest, i-multiply natin itong tatlong terms na ito. Okay. So how about kung hindi interest yung aking i-compute? How about kung ang i-compute ko ay time? O kaya ang i-compute ko ay rate? O kaya ang i-compute ko ay principal? So, paano po yan? So, ito po yung apat na formulas. Interest, ito po yon. P, principal, ito yon. R, rate, ito yon. At T, time, ito yon. So, kahit alin po dito ang unknown na isosolve natin, ay masosolve po natin using these formulas. At para hindi po makalimutan yung apat na formula na ito, naglagay po ako ng pyramid dito sa gitna. Ito po yung ating
key word or key term para hindi po natin makalimutan yung mga formulas na yan. So for example, yung nasa taas ay interest at yung nasa baba ay principal rate times time. Ito po yung ating main formula. Ito po yung interest is equal to PRT. So pag kukunin po natin yung interest, i-equal lang po natin dito sa principal rate times time. Ito po yun. How about principal po yung hahanapin natin? So kapag principal naman, ito po yun. Principal is equal to interest over rate times time. Ito po yon. Interest over rate times time. Pag principal po yung hahanapin. Okay? So, principal is equal to, ito po yon. Numerator, interest, denominator, rate times time. How about naman po rate ang hahanapin natin? Ito pong rate ang hanapin. So, rate is equal to, siyempre yung nasa taas ay interest, ito po yon, numerator. At yung hindi po natin nakuhang dalawa ay itong principal at time. Kaya, P times T. Principal times time. N po yung rate. And so, for time, kapag time po yung hahanapin natin, so numerator natin ay interest over denominator natin ay yung hindi natin nakuha dito, PR. Ito po yung PR. So, ito po yung ating key symbol or pyramid para hindi po makalimutan itong apat na formula. So, magpipresent po ako ng different examples. Okay, so let's have example for number 1. McCoy borrowed 30,000 pesos at 10% annual simple interest rate. How much is the interest for 3 years? Okay, so intindihin po natin yung problem. So si McCoy po ay nanghiram ng 30,000 pesos. So ano po yung 30,000 pesos? Okay, yan po yung hiniram ni McCoy. So ibig sabihin, lagay po natin sa given, yan po ay principal. So kung magkano po yung hiniram mo, yung kabuong hiniram, yun po yung principal natin. Okay? At 10% annual simple interest rate. So kapag mayroon pong percentage, ay ang tawag po dyan ay rate or R. Okay? So R is equal to or rate is equal to 10% or 0.10. So bakit po may or dito? Wala naman po nakalagay dito sa ating given. So kapag tayo po ay magka-calculate, kailangan po nating i-move or i-convert yung percentage na ito into decimal. Ang tanong, paano po i-convert yung percentage to decimal? Ganito lang po yon. So para ma-decimal po itong 10%, ay i-divide po natin ito sa 100. Okay? Divide ko po. Divide by 100. So kahit anong number or kahit anong rate or percentage, kapag gusto mong i-decimal, always divide by 100. So 10 divided by 100 is equal to 0.10. Or another one, kung gusto mo ng shortcut, i-move mo lang yung decimal ng isang number from right to left 2 times. Bakit 2 times? Kasi sa 100, dalawa po yung 0. So andito yung decimal ng 10. Kapag wala pong decimal, yung isang number, automatic nasa right po, nasa right. So, pinakang dulo. So, yung 10, ito po yung pinakang dulo. I-move natin yung decimal going to the left. 1, 2. Andito na po sa unahan ng 10. So, 1, 2. Kaya andito po yung decimal. So, kapag yung decimal ay nasa unahan, lagyan po natin ng 0. So, 0.10 or 0.10. Okay? So, yun po yung ating rate. At next po ay 3 years. Ano po yung 3 years? Yan po yung ating time. At ano po yung hinahanap ng problem? How much is the interest? So, ibig sabihin, IS, simple interest or interest yung hinahanap po ng problem. Okay, so mula po dito sa apat na keyword natin or term natin, ay makakalculate po natin yung ating interest. So, dapat po sa apat na yan, tatlo po yung may value. Isa lang po yung unknown para makalculate po natin. Okay? So, ano po yung formula para makalculate yung simple interest? Dito po tayo magbe-base sa ating pyramid. Okay? So, yung interest is equal to PRT. Okay? Pababa lang po yan na ganyan. So, ang interest, lagay po natin, is equal to PRT. Ibig sabihin po niyan, principal times rate times time. Okay? Multiplication po yan. So, substitute po natin yung given. Interest is equal to, ano po yung principal natin? Ang principal po ay 30,000 pesos. Lagay po natin dyan, 30,000 pesos times, ano po yung rate natin? Ang kukunin po natin ay yung decimal, hindi po yung percentage. Okay? So, 0.10, multiply natin dito, times 0.10, and then,
yung ating time, ang time po ay 3. 3 years po yan. Okay, multiply lang po natin yan. 30,000 times 0.10 times 3, that is equal to 9,000 pesos. Okay, so ibig sabihin, ang interest niya, yung perang 30,000 na hiniram for 3 years ay 9,000 pesos. That is interest for 3 years. Okay, so how about this number 2 example? Mike received 10,000 pesos loan from bank. After 2 years, he paid back 11,200 pesos and closed the loan. Find the rate of interest. Okay. So again, intindihin po natin yung problem. Identify po natin yung given. So tatlo po yung numbers dito. So dapat po tatlo para makalculate po natin yung unknown. Okay, so sabi po dito, si Mike ay nakatanggap ng 10,000 pesos na loan mula sa isang bangko. So ano po yung 10,000 na na-receive ni Mike? Yan po yung perang hiniram po niya. Yan po yung ating principal or P. Okay? 11,200 pesos. And then, ano po yung 2 years? Yan po yung time. Ano po yung paid back na sinasabi niya? Okay? So, ang rate po natin dito ay, ito po yung hinahanap, rate of interest. So, find the rate of interest, yun po yung unknown. Next po ay yung ating time. Ang time po natin after 2 years, so nakalagay po dito 2 years, kaya ang time po natin ay 2. At last ay yung ating interest. So, yung interest po dito ay hindi po nakalagay yung interest. Kasi si Mike po ay nanghiram ng 10,000 and then babayaran niya yung 10,000 pati yung interest ay 11,200 pesos. So magkano yung kanyang interest? So para makalculate natin yung interest, ima-minus natin yung 11,200 sa 10,000. Kasi ito po yung hiniram niyang pera, 10,000, nung babayaran niya lahat-lahat po, yung interest at yung principal ay naging 11,200. Kaya i-subtract natin para makuha yung interest. So sa interest ay subtract natin yung 11,200 minus yung 10,000 na hiniram niya. Okay, so yung interest dyan, pag sinubtract natin yan, yan po ay 1,200 pesos. So yun po yung interest. So lagay ko po dito interest. Okay, so sa atin pong apat na term dito, tatlo po yung given, isa po yung unknown, rate of interest. So paano po i-calculate yung rate of interest? Okay, so ganito lang po yun. Gamitin po natin yung pyramid natin para makuha yung formula ng pag-compute ng rate. So yung rate po ay ito pong nasa gitna, bilugan ko po. Ito po yung ating rate. So yung rate po ay i-equal natin dun sa interest numerator. So gawin po natin. Yan. At sa baba naman sa denominator ay ito pong PT kasi nakuha natin yung R. Okay? So interest is equal, rate is equal to interest over PT. Ito po yan. Okay? So, substitute lang po natin yung given. R is unknown. Baba natin. Then, interest ay 1,200 pesos. Lagay po natin. Divide by, ano po yung ating P, principal, 11,200 times PT, ibig sabihin P times time, times ano po yung time? 2 years. Okay? Times 2. So, dito, bago tayo mag-divide, multiply muna natin yung nasa denominator. Okay? Multiplication muna. So, 1,200 divide by 10,000 times 2 is equal to 20,000. And then, divide lang po natin yan. Rate is equal to 1,200 divided by 20,000 is equal to 0.06. Okay, yung na-compute natin na rate ay in a form of decimal. Okay? 0.06. Para ma-compute po yung rate, ipe-percentage po natin. So kanina, ginawa po natin from percentage to decimal. Ngayon naman from decimal to percentage. So paano po natin yan ipe-percentage? Move naman po natin yung decimal going to the right. Pabalik naman po, 1, 2. Okay? So ulit, ito yung decimal going to the right, 1, 2. Kaya iyan po ay magiging 6%. Okay? Kapag niyo po natin yung decimal, ay gawin na po nating percentage. So bakit nawala po yung decimal? Yung decimal po ay nasa right. Kapag nasa right po yung decimal, pwede na pong tanggalin. Kaya yan po ay 6%.
So yan po yung ating interest rate. Okay, so how about this number 3 example? How much money must be invested at 15% interest annually to earn 500 pesos monthly? Okay? So, para ma-solve po natin yung hinahanap ng problem, kailangan i-identify po natin yung given at yung unknown. Okay? So, lagay po natin yung given, isa-isahin po natin. So, yung ating pong principal ay unknown. Bakit po wala yung ating principal? How much money must be invested? So, magkano daw yung i-invest na pera? So, ibig sabihin, yan po yung pinakang principal. Yun po yung hinahanap ng problem. Yan po yung ating i-compute yung principal. Okay? How about next ay yung ating rate or percentage. Ito po ay 15%. So, basta't may percentage, yan po yung rate natin. So, 15%. Next po ay yung ating time. Okay? So ano po yung ating T or time? May nakalagay po bang time dito? So wala pong time pero mayroon po tayong word dito na annually. Okay? 15% annually. Ibig sabihin po ng annually, yan din po ay 1 year. Okay? So, yan po ang time niya ay 1. Annually or per annum or yearly, yan po ay 1 year. Okay? So, ang time po natin ay 1 at last po ay yung ating interest. So, ang ating pong interest po dito ay given po ba? To earn 500 pesos monthly. Okay, so yung monthly po dito, hindi po yan yung total interest niya. So, dapat po ang interest po na kukunin po natin dito ay interest po niya for 1 year. Ang nakalagay po dito ay interest niya sa isang buwan, monthly. So, ibig sabihin, yung 500 ay i-multiply natin sa 12 para makuha natin yung interest niya for 1 year. Okay? So, 500 times 12, that is equal to 6,000 pesos. So, yun po yung ilalagay natin dito na interest. Ano po, yung 6,000 hindi po yung 500. Kasi yung 500 monthly, kailangan pong ang interest niya ay yearly. Okay? So ang interest po dito ay 6,000 pesos. Okay, so pwede na po ngayon i-compute yung principal. Meron na po tayong rate, 15%, time 1, interest 6,000. So pwede na pong i-compute yung principal. So again, to compute principal, kailangan po natin itong ating pyramid para po makakuha tayo ng formula. So ito po yung ating P, principal. Bilugan ko nga po yung principal natin, P. So ano po yung formula natin? P is equal to interest numerator divide by rate times time. Okay? So lagay ko po dito, P. P is equal to, ito po yun, I nasa taas, RT nasa baba. Okay? So principal is equal to interest over rate times time. So substitute po natin yung given. P is equal to, ano po yung interest natin? Ang interest po natin ay 6,000 pesos. Lagay po natin diyan numerator. At sa denominator naman po ay rate times time. Ano po yung rate? 15%. Ano po yung time? 1. So magiging yan po ay 0.15 times 1. So again, dito hindi po tayo pwedeng mag-divide or mag-multiply ng naka-percentage. Kailangan po ulit natin yan na i-decimal. So yung 15% ay 0.15 in decimal. So again, paano? Mumove lang po yung decimal going to the left kasi from percentage to decimal. So 1, 2. So 0.15, ito po yun. 0.15 or pwede pong lagyan ng 0. So 0.15. Okay? So times 1. So bago po tayo mag-divide ng 6,000, ay i-multiply mo natin yung 0.15 times 1. Okay? So this become 6,000 divided by, of course, 0.15 times 1, any number multiplied by 1 is equal to the number. Okay? So ang sagot po dyan ay 0.15. So what is 6,000 divided by 0.15? Yan po ay 40,000 pesos. So yan po yung ating principal o yun po yung principal na ininvest, okay, sa isang bangko. 40,000 ang kanyang interest, monthly ay 500 at ang rate of interest ay 15%. Okay, so how about this number 4 problem? If a loan is taken out for 15,500 pesos at 11% interest rate and costs 5,115 pesos,
how long was the loan for? Okay? So, ano po yung hinahanap ng problem at ano po yung given? So, tingnan po natin sa ating given. So, ang given po natin diyan, meron po ba tayong principal? Ang principal po ay ito, if a loan is taken out for 15,500. So, ibig sabihin, ito po yung ating take out na loan, 15,500. Ito po yung ating principal. Okay? And then, ano po yung ating rate? Ang rate po natin in a form of percentage. So, ito po 11% interest rate. So, R is equal to 11%. Next, ano po yung time natin? Ang time po natin ay wala pong nakalagay na time. Ano po? Nandito po sa question. How long was the loan for? So, how long? Ito po yung ating time. Ibig sabihin, this problem, ang hinahanap po niya ay time. How about po yung ating interest? Meron po bang interest? Ito po, cost 5,115 pesos. Ibig sabihin, ang interest po natin dyan ay 5,115 pesos. So, in this case, ang hahanapin naman po natin ay yung time. So, paano naman po i-calculate kapag time po ang unknown? So, ganito lang po yun. Using po yung ating pyramid ulit. Okay, time po yung hahanapin natin. Ito po yung T. Bilugan ko po yung T. Okay. So, time is equal to interest over PR. Okay, ilagay ko po dito. Ayan na po. Time is equal to interest nasa taas at yung nasa baba ay PR. Principal times rate. So, substitute po natin yung given para ma-compute natin yung time. So, T is equal to, ano po yung interest natin? Ang interest natin ay 5,115. Okay? At sa denominator, divide by, principal natin, ito po, 15,500. At yung rate natin ay 11%. So again, 11%, dapat i-decimal po natin ito bago po natin i-multiply. Okay? So gawin po natin. So ano po ang 11% in decimal? I-move lang po yung decimal going to the left. 1, 2. So 0.11. Okay? So 0.11 or 0.11. And then, multiply natin muna bago tayo mag-divide. 15,500 times 0.11. Yan po ay 1,705. And then, i-divide na po natin ito. The answer is equal to 3. So, ano po yung 3? Time, yan po ay 3 years. Ibig sabihin, ay 3 years po yung kanyang haba ng loan. Salamat sa panood kaibigan. Kung nagustuhan mo yung video nito, please click like and subscribe kung bago ka pa lang po dito sa aking channel.